Come again, sir? Pag-usapan nga natin itong mga tinuran ni Senator Robin Padilla nung siya ay umaten or sumama dito sa INC Peace Rally kahapon, January 13, 2025. Abay, pinagmamalaki pa niya na siya ay isa sa haharang sa impeachment proceedings or sa anumang complaint, no? Ng impeachment dito nga kay VP Sara. Ang tanong natin, Senator Robin Padilla, alam mo ba ang trabaho mo talaga bilang senador? Kahit sabihin natin at pinangangalandakan na nga ng marami, na numbers game kapag ka-impeachment complaint ang pinag-uusapan pagdating sa Senado. Kahit nga sa House, walang problema yon, di ba? Politika ang dating eh. Pero wag mo naman ipangalandakan. Dapat siguro makinig ka, magbasa-basa para malaman mo ano ba ang obligasyon ng isang senador kapag ang articles of impeachment ay nandyan na sa Senado. Kayo ay tatayo na parang judge. Hindi lang judge. Hindi lang parang judge. Judge talaga. Kayo ang didinig. At kayo rin yung huhusga. Hindi pa nababasa yung articles of impeachment, ayan, nagyayabang ka na. Nahahadlangan mo ang impeachment. Yan ba ang sinasabi sa rules? Diba? Yan ba yung sinasabi sa rules? Ano ba dapat malaman sa pagiging senador? Sige, pakinggan nga natin muna itong si Senator Robin Padilla. Senator Robin Padilla vows to block impeachment complaints against Vice President Sara Duterte should it reach the Senate. The senator makes the commitment on Monday, January 13, as he attends the Iglesia Ni Cristo's National Rally for Peace at the Carino Grandstand in Manila. Reporters asked Padilla in an interview if his participation in the rally is a giveaway that he will vote no once an impeachment complaint against Duterte reaches the Senate. Padilla answers in the affirmative, saying he is certain as early as now that he will oppose the impeachment moves against Duterte. According to the senator, his views are in line with President Bongbong Marcos's directive, where the president discouraged the filing of impeachment complaints against Duterte. Totoo ba na ang gusto mong sundin, di ba? At ang gusto mong susugan ay yung sinasabi ni PBBM na wag na sanang ituloy yung impeachment? Doon ka pa talaga kung ano ang nais ni PBBM o talagang ayaw mo ng impeachment? Wag mo nang paikot-ikutin. Wag mo nang gayahin yung sinasabi ng mga taga-INC na sila ay para susugan yung gusto ni PBBM na no impeachment. Ikaw na mismo magsabi, aminin mo na talagang ikaw ay para sa mga Duterte. Hindi na pala mga Duterte to, makakibuloy pa to. Diba? Bakit ba itong naiboto na senador na to? Parang yung mga may bahid ng katiwalian ang ninanais na suportahan. Nagkaroon ng problema, nagkaroon ng reklamo kay Pastor Kibuloy. Abay gusto ring harangin. Actually, hinarang niya agad, di ba? Yung pagkakaroon ng pag-order or pag-issue ng arrest order kay Pastor Kibuloy dahil hindi nga pumupunta dito sa Senado para sa hearing. Hinadlangan niya rin yun, pabor kay Pastor Kibuloy. Ang tingin niya kay Pastor Kibuloy ay isang hero. Pwede ka naman kasing kumampi. Pero ba't hindi mo muna hayaang pakinggan kung ano yung inireklamo, ano yung issue? Hindi yung hindi mo pa nababasa. Mga kaklir, wala pang articles of impeachment. Wala pa. May desisyon na siya agad. Tama ba yun? Diba? Well, ito nga tuloy natin. As he does not see it as a priority, Padilla echoes the president's statement, emphasizing the impeachment moves against Duterte will not help the country. Ito lang hindi daw nga priority. Okay, hindi priority. So, yung mga issue patungkol sa di umanong korupsyon, sa di umanong mga anomalya sa paggasta ng pondo, hindi pala importante yun.
Kaya tuloy yung mga kasamahan mo dyan, di ba? Kapag ka na acquit sa plunder, kahit may mga ebidensyang napasok, ang pera, ang milyones sa bank account sila, okay lang. Parang sanay na kayo sa ganyan, ha? Pero huwag niyo namang lahatin. Kasi kaming taong bayan, gusto namin madinig. Ano ba yung katotohanan? Katotohanan na nais na nga rin isiwalat ni VP Sara sa isang impeachment proceedings. Sabi niya, ready siya. May lawyers na siya. Bakit gusto niya hadlangan? Hindi po nagbabago ang aking suporta sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo dahil bilang ako po ay unity team. So, makita niyo dito mga clear, hindi naman siya sumusuporta para sa bayan. Hindi siya sumusuporta para sa katotohanan. Sumusuporta siya kay dating Pangulo Duterte at kay VP Sara. Diba? Tingnan natin. Team. Katulad po ng sinabi ng unity team, pangalawang Pangulo, aking suporta sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo dahil bilang ako po ay unity team. Mga ka-clear, sa totoo lang, hindi natin nakikita yung suporta niya kay PBBM. Katulad po ng sinabi ng Hindi natin nakikita kung ano yung suporta sa sabi niya kay PBBM. Mas kiling siya sa mga Duterte. Pangulo, hindi po ito makatutulong sa ating bayan sa ngayon. Napakaliwanag po ng sinabi niya na ito daw po ay isang bagyo lamang sa tipat. Ito po ay parang maaantala lang po ang kaunlaran natin dito. Kung hindi kayo nagsalita si PBBM, mga kakuya, ano ang yung stance dyan? Patuloy ang impeachment? O hahadlangan mo rin? Diba? Huwag yun na kasing gamitin yung sasabi ni PBBM. Obvious naman. Diba? Na hindi ka neutral sa isyong ito. Obvious. It's not for PBBM. It is for VP Sara. Diba? Sa impeachment. Duterte faces 3 impeachment complaints before the House of Representatives over the alleged misuse of funds of the Office of the Vice President and the Department of Education. Okay, tinan niyo mga ka-clear ha. Dito pa lang halata na siya. Okay? Umaten siya. Umaten siya dito sa iglesia, no, sa rally ng iglesia. Pero ang pinangangalandakan niya talaga, pabor na pabor kay VP Sara. So, basahin natin ha, mga ka-clear. Yan. Definitely, opo, hindi naman po napaka-plastiko naman kung sasabihin ko sa inyo. Pag yan ay umakyat sa Senado, mag-iisip pa kayo kung anong iboboto ko. Definitely po, ako po ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay pabor para sa ating pangalawang Pangulo. Pabor ka talaga kay VP Sara. Huwag mo nang gamitin yung pangalan ni Pangulo. Definitely, I will vote no for impeachment. Ngayon pa lang po, alam nyo na po. Diba? Ano ba dapat ang isang senador kapag ang articles of impeachment ay nandyan na? Okay? Ito. Okay? Okay, ito. Ito sinasabi mga ka-clear eh. Ito sabi ni Cheese Escudero, Senate President. Okay? Yan, di ba? This is December 6, 2024. Senate President Cheese Escudero reaffirmed the Senate's readiness to convene as an impeachment court if the House of Representatives transmits the articles of impeachment against VP Sara. So, wala pa to, wala pa yan. Tapos, nahusga ka na, agad, nilinis mo na si VP Sara, kaysa mo hahadlangan mo. Diba? Alamin mo muna. So, ibig sabihin mga kahit na may basihan, halimbawa, may tamang ground para ma-impeach si VP Sara, di niya titignan yun. Sibuo na yung utak niya na haharangin yung impeachment kahit hindi pa niya nababasa yung articles of impeachment. Diba? Sabi dito, Escudero emphasize that while discussions on the impeachment process are still hypothetical pa nga lang eh. The Senate is prepared to fulfill its constitutional duty despite a tight legislative schedule and external political activities such as Iglesia ni Cristo planned nationwide rally in support of President Marcos and opposition to the impeachment. Diba? Pero kanina nakita natin, more on dito lang sila. Yung nag-speech yung mga nagsalita. Okay? Kasi mas negatibo ang paglalahad nila pagdating sa mamahala ng kasalukuyang administrasyon. Pero never nilang naging negatibo kay VP Sara o kahit kanino, kahit na kay dati Paolo Duterte. So, dito sila more on this. Yung mga
nagsalita sa stage doon sa peace rally. So maliwanag ang mensahe, sabi ni Chis Escudero, ni Senate President, ang saying INC na sila ay sumusuporta sa Pangulo. Okay, alam na natin yan. Escudero clarified that the Senate's discussion remain procedural and eto na, kasi dapat alam mo to eh. Dapat minsan utak-utak din, Senator Robin Padilla, ha? Senate's discussion remain procedural and impartial. So, alam mo naman siguro, ibig sabihin impartial, ibig sabihin walang kakampihan. Focusing solely on its mandated role. So, ano ba ang mandato mo? Senator Robin, baka hanggang ngayon, hindi mo pa rin naaral kung ano mandato mo bilang senador kapag nandyan na ang articles of impeachment at nagsimula ng mag-hearing. Ang Senado ay handang gampanan ang aming tungkulin. Alinsunod sa saligang batas. O, ito ba nasa alinsunod sa saligang batas ba yung pinagsasabi mo? Nahadlangan mo? Agad? Ha? Ang mga talakayan ay informasyonal lamang at hindi dapat ituring na pagsuporta o pagtuto sa reklamo. Once the impeachment articles are transmitted, the Senate will convene as an impeachment court. First time mo kasi, kaya siguro hindi mo alam ito eh. With senators taking oaths as impartial judges. Ayan o, manunumpa ka pa. At sasabihin mo na ikaw ay mananatiling walang kinakampihan. Diba, Senator Robin? Alam mo ba to? Diba? Kapag na-transmit na sa amin ang articles of impeachment, magsimula ang aming trabaho bilang impeachment court. Titiyakin naming patas at naaayon sa batas ang proseso. Senator Robin, diba? Alam mo ba to? Yan ang problema sa mga hinahalan natin na na walang alam. Diba? Issue pa ba to? Hindi ko piniperson na si Senator Robin Padilla. Pero issue kasi na wala siyang alam dito. Paano umakto kapag nandiyan na yung articles of impeachment? Titiyakin namin patas. O, hindi mo ba to? Kailan ba to? O, wait lang ha. Anong date ba tong impact na to? Oh, December 5. O, nauna pa to. So, dapat nakikinig ka kasi. Nakikinig ka dapat. Kung ano yung sinasabi, para hindi ka napapahiya ng ganyan. Okay, oh. Maliwanag, oh. Titiyaking patas at naayon sa batas ang proseso. Hindi ka na patas sa sinabi mong yan. May decision ka na. Hindi ka magpapaka-plastic at tatanungin kung anong gawin mong desisyon. Pabor, kay VP Sara. Okay? Okay. Bagamat mahigpit ang aming schedule dahil sa paparating na panahon ng kampanya, handa pa rin ang Senado na gawin ang aming tungkulin. Hindi namin maaalintalikuran ang aming responsibilidad. May responsibilidad ka. May responsibilidad ka. Senator Robin Padilla. Diba? Escudero also highlighted the importance of, the importance of neutrality. Diba? Walang kinakampihan. Neutral ka dapat. Fairness. Diba? Reasonable ka. Patas ka. And public trust, o dapat pagtiwalaan ka ng publiko in the impeachment process. O ngayon meron ka ng desisyon, nasan yung public trust namin sa'yo? Wala pa nga articles of impeachment, wala ka pa nakikitang reklamo, di mo pa nakikita kung ano yung pwedeng maging kaso ni VP Sara. Acquitted na agad sa'yo. O, nakasaad sa aming mga patakaran ang pagiging neutral sa politika. Senator Robin, diba? Ang aming trabaho ay nakasentro sa pagpapakita ng isang bukas at patas na paglilitis. Oh. That's the problem, Senator Robin. Hindi ka nag-aaral. Diba? Kahit sabihin mong numbers game yan, kahit deep inside your heart, deep inside in you, ikinakampihan ka. You should appear neutral. Dapat nga hindi lang appear, dapat nga talagang neutral. Ilan mo kang hindi mo kakayanin maging neutral eh. Oh, tapos, magsisilbi kang judge sa impeachment? Hindi ka nga neutral? So, that's the problem, mga ka-clear. Diba? That's the problem. Dapat, sana, ang ihalal natin ng mga leaders natin, hindi angas lang, hindi bibig lang,